Sa bagong henerasyon ngayon, masakit mang tanggapin ang katotohanan, pero minsan ay kamag-anak na ang kaaway at ibang tao na ang pamilya. Gaano nga ba katotoo na blood is thicker than water? Gumagana pa nga ba ang lukso ng dugo sa makabagong mundo? Paano haharapin ni Elena ang mga revelasyong bigla na lang sumampal sa kanyang pagkatao? Matatanggap ba niya ang katotohanan na ang kinilala pala niyang yaya ay ang siyang tunay niyang ina? Kamumuhian ba niya ang mga nakagisnan niyang mga magulang na nagtago sa tunay niyang pagkatao? Tunghayan kung paanong mababago ang buhay ni Elena matapos niyang malaman ang madilim na sikreto sa kanyang buhay. At kung paano malalampasan at makakabangon sa buhay mula sa mapait na nakaraan at mapaglarong tadhana niya. Sama-sama nating saksihan kung kaya nga bang manaig ng pagpapatawad at pagmamahal kontra sa pagkamuhi at pagkadismaya na dulot ng mapait na katotohanan. Yaya Pen, nasan ka ba? Masayang tawag ni Elena habang bumababa ng hagdan. Mula sa hagdanan ay tanaw niya ang sala at iniikot ang kanyang paningin sa paligid. Ngunit walang bakas ng kahit sino ang naroon. Napataas ang kilay niya dahil hindi niya makita ang hinahanap na yaya. Dumiretso siya sa kusina para tingnan kung naroon ba si Yaya Pen, ngunit wala rin. Bakas na ang pagkainis sa kanyang muka. Naiisip niyang maghintay na lang sa sala. Ilang sandali lang ay narinig niyang bumukas ang screen door. Tumayo siya at umaasang ito na ang kanyang yaya, ngunit paglingon niya ay ang kanyang sariling ina ang nakita. Napasimangot si Elena nang makita ang ina. Napansin naman ito ng kanyang ina kaya lumapit ito at naupo sa sofa. Ano na naman bang ikinakagalit mo? Tanong ni Rosa, ang ina ni Elena. Tumingin si Elena sa kanyang ina samantalang diretsyong nakatingin sa TV ang ginang kung saan binuksan nito yon gamit ang remote pagkaupo niya. 3 araw kayong wala dito tapos uuwi kayo na parang wala lang? Ni hindi ka nga nagpaalam sa akin eh. Nakahalukip-kip na sabi ni Elena habang nagsasalita at hindi man lang tinatapunan ng tingin ng kanyang ina. Noong nagpapaalam ako sa'yo dati, nagagalit ka lang. Nagwawala at umiiyak na huwag kang iwan. Alam mo namang kailangan kong magtrabaho kaya palagi akong wala dito. Kaya naman naisip ko na wag na lang magpaalam. Sa gayon hindi ako mahihirapang umalis. Maraming taon ko nang ginagawa yon pero bakit ngayon ka lang nagrereklamo? Kasi ngayon nyo lang ako naabutan dito. Minsan nasa school ako o kaya nasa bahay ng kaklase ko. Minsan naman natutulog ako tuwing dumarating kayo. Ni hindi ko nga alam na ganyan na palang itsura nyo eh. Hindi ko akalain na taon na palang nakalipas nung huli tayong nagkita. Nabalitaan ko kay Yaya Pen na may trabaho ka sa Russia at 6 na buwan ka dun. Nasaan ang pasalubong ko? Kaswal lang kung magsalita si Elena sa kanyang ina dahil na rin sa palagi itong wala. Ipinalagay ko sa walk-in closet mo ang limited edition na bags. 2 lang yun sa buong mundo at ikaw lang ang meron sa Pilipinas. Kumusta ang pag-aaral mo? Hanggang ngayon ba nasa dean's list ka pa rin? Mayabang na tanong ng kanyang ina. Halatang mataas ang kanyang inaasahan kay Elena. Mabuti naman at may alam ka pa rin pala sa akin. Nasaan pala si Yaya Pen? Pagbabago ni Elena ng usapan. Ayaw niya ng pag-usapan ng bagay tungkol sa pag-aaral at mga gamit na binibili sa kanya ng ina. Inutusan ko siyang mag-grocery. May gaganaping dinner dito sa bahay kasama ang mga kaibigan ko. Matagal din kasi akong nanatili sa ibang bansa. Sagot ni Rosa sa kanyang anak. Naganda ka agad ng okasyon para sa mga kaibigan mo pero sa anak mo wala. Alam mo tuwing nandito ka palaging abala si Yaya Pen kaya wala akong makausap. Diyan ka na nga. Inis na sabi ni Elena. Halatang may tampo ang kanyang boses para sa kanyang ina. Nagsimula na siyang maglakad ng padabog paakyat sa kanyang kwarto. Hindi na nasakta ng ina ni Elena dahil sa sinabi niya dahil sanay na ito sa ugali ng anak. Hindi naman nakonsensya sa Elena sa kanyang mga sinabi dahil natural na lang sa kanyang sagutin ng ganon ang ina. Habang hinihintay ni Elena ang kanyang yaya sa loob ng kanyang kwarto ay nakatulog siya. Nagising na lang siya dahil sa mahina at dahan-dahang katok mula sa kanyang pintuan. Iminulat niya ang kanyang mata at sinapo ang ulo dahil sa biglang pagkahilo. Pasok po! Sigaw niya habang nakapikit at inaalalayan ng sarili na bumangon. Narinig niya ang yabag na lumalapit sa kanya.
Oh, anong nangyari? May masakit ba sa'yo? Sa boses pa lang ng nagsasalita ay nakilala na agad ito ni Elena. Kaya naman humarap siya at tinignan ng kanyang yaya. Umiling si Elena bago nagsalita. Wala naman po akong sakit. Sadyang nabitin lang ang tulog ko kaya sumakit ang ulo ko. Ganun ba? Ay siya, mag-asikaso ka na. Malapit nang dumating ang mga bisita ng mami mo. Lumakad si Yaya Pen papunta sa pintuan ng walk-in closet ni Elena. Ito na lang sigurong suotin mo. Simpleng hapunan lang naman yun kasama mga kaibigan ng mami mo. Saad nito sabay taas ng kulay puting bestida na hanggang tuhod ang haba. Kinuha ito ni Yaya Pen at tinulungang mag-asikaso si Elena ng sarili katulad ng utos ng ina nito sa kanya. Wala akong ganong humanap sa mga kaibigan ni mami at makipagplastikan sa kanila. Alam mo naman yun, Yaya eh. Sabihin mo na lang kay mami na masama ang pakiramdam ko. Pagtanggi ni Elena at nahigang muli sa kanyang kama. Alam kong hindi ka sanay makisalamuha sa mga kaibigan at kamag-anak mong plastik. Pero isa din tong hapunan para sa inyong mag-ina. Sa tingin ko nga, inimbitahan niya ang nanay ng boyfriend mong si Brian para magkausap-usap sila tungkol sa inyong dalawa. Pangungumbinsi ni Yaya Pen sa kanyang alagang si Elena. Biglang nagbagong ekspresyon ng mukha ni Elena habang inaalala ang kanyang boyfriend. Dahil sem-break nila, halos hindi na nila makita ang isa't isa. Masaya ka bang makikita mo si Brian? Tanong ni Yaya Pen kay Elena. Siyempre naman, Yaya. Sinunod kita na huwag makipagkita sa kanya sa labas ng school habang hindi pa nakakagraduate. At itong unang pagkikita namin, sa harapan ni na mami at daddy. Teka nga, dumating din ba si daddy? Saka paano nalaman ni mami ang tungkol kay Brian? Sunod-sunod na tanong ni Elena. Halata sa boses niya ang pananabik sa nobyo. Natawa lang si Yaya Pen at pumasok sa banyo para ihanda ang mga kailangan ni Elena sa paliligo. Bakit ka natatawa, Yaya? Chinismis mo na naman ako sa mami ko, no? Tumalon si Elena sa kama niya at sinunda ng kanyang yaya sa banyo. Umiling si Yaya Pen. Pagdating ng mami mo, inutos niya agad sa akin na gawin ng pamamalengke. Kaya wala kaming pagkakataon na magchismisan. Sa palagay ko, may ibang taong nagre-report sa mami mo tungkol sa pang-araw-araw mong ginagawa. Hindi naman imposibleng gawin niya yon. Sa dami ba naman ng pera niya eh. Tumango si Yaya Pen bilang pagsang-ayon. Kaya nga rin niyang bumili ng tao kung gugustuhin niya. Bakit, Yaya? May binili na ba siya? Curious na tanong ni Elena nang marinig ito. Ha? Sinabi ko ba yun? Tanggi ng ginang na kunwaring walang alam sa sinabi niya. Oo, akala mo hindi ko maririnig ang bulong mo? Nasa CR kaya tayo. Handa na ang lahat kaya maligo ka na. Bumaba ka na lang kapag maayos ka na, ha? Sabi ni Yaya sa kanya saka lumabas na ng banyo at hindi na nilingon pa si Elena na naghihintay ng sagot. Napakadaya mo naman, Yaya. Sigaw na pahabol ni Elena na tinawanan lang ng kanyang yaya. Nag-asikaso na ng sarili si Elena. Isinuot niya ang simpleng damit na inihanda ng kanyang yaya. Ganon kalaki ang tiwala niya sa ginang pagdating sa pag-aasikaso sa kanyang mga gagamitin. Matapos ayusin ang sarili, ay lumabas na siya ng silid. Sa hagdan pa lang ay dinig na niya ang tawa at boses ng kanyang ina habang nakikipag-usap sa mga bisita. Lumapit si Elena at naupo para magsimulang kumain. Habang kumakain sila, lahat ng atensyon niya ay nakatutok lang sa kanyang nobyo na paminsan-minsan ay tinitingnan siya. Patuloy sa yabangan at usaping negosyo ang pinag-uusapan ng mga naroon. Hindi rin sila makabuelong magkasintahan para lapitan ng isa't isa dahil sa mga ito. Hindi malaman ni Elena kung talagang legal na ba silang magkasintahan o sadyang nagkataon lang na kaibigan ng kanyang ina ang nanay ng kanyang nobyo. Ilang sandali lang ay tumayo ang nanay ni Brian dahil sa isang tawag sa cellphone nito. Agad niya itong sinagot at umalis sa pagkainan. Nagkatinginan sina Elena at Brian habang ang ina ni Elena ay nagpatuloy sa pagkain. Habang umunguya, ay napatingin siya kay Brian at tahimik na kumakain. Brian, tama ba? Tanong ni Rosa kay Brian habang pinapasadahan nito ng tingin ng binata. Sabay sagot nito matapos lunukin ang pagkain sa bibig niya. Opo, Ma'am Rosa. Masiglang sagot ni Brian na may pagtango pa. Alam ko ang relasyon niyo ni Elena kahit hindi niya sabihin sa akin. Saad ng ginang sabay sulyap kay Elena. Kaya naman nanatiling tahimik ang dalaga.
Pero hindi ko sinasabing binabasbasan ko ng relasyon nyo ha. Bata pa si Elena kaya hindi siya pwedeng magkaroon ng kasintahan hanggat hindi pa siya nakakapagtapos. Biglang naging matalim ang tingin ni Rosa kay Brian. Mami, mag-boyfriend-girlfriend pa lang naman kami. Hindi pa kami mag-aasawa at mag-aanak. Kaya hindi nyo kailangang pagsabihan ng ganyan ng boyfriend ko. Pinandilata ni Elena ang kanyang ina matapos marinig ang sinabi nito. Hindi nga ba? Nasa isip mo na nga yan, ibig sabihin, hindi malayong gawin mo ang bagay na yan. Kinontra naman ni Elena ang kanyang ina. Ewan ko, bakit ka ba nakikialam sa buhay ko? Hindi ka naman ganyan dati, di ba? Sa pagkakaalam ko, wala kang pakialam sa nangyayari sa akin dahil ang mahalaga lang sa'yo yung negosyo mo at ang pakikipagyabangan mo sa kapwa mo business-minded. Busog na ako, aakyat na ako sa itaas. Inurong ni Elena ang upuan para makaalis sa mesa. Hindi niya na hinintay na magsalita pa ang kanyang ina. Habang si Brian naman ay nakatingin na lang sa kanila. Hindi nito alam kung sasabat ba sa usapan ng mag-ina o hindi. Nakasimangot at nagmamaktol si Elena nang pumunta ito sa kanyang kwarto. Habang nakaupo siya sa kanyang kama, pilit niyang binabaliwala ang pagkatok sa pintuan ng taong nasa labas. Ayaw niya itong pagbuksan, ngunit narinig niya ang pamilyar na tinig. Elena, buksan mo ang pinto. Mag-usap tayo. Si Yaya Pen ito. Malambing na boses ni Yaya Pen. Ramdam niya na pilit siya nitong pinapakalma. Napabuntong hininga sa Elena. Tumayo siya at dahan-dahang binuksan ang pinto. Pagkatapos nito, agad siyang bumalik sa kanyang kama. Nakasimangot at muling huminga ng malalim. Bakit mo naman sinagot ng gano'n ng mami mo? Sa harapan ng mga bisita niya. Tanong ni Yaya Pen habang maingat na sinarado ang pinto at marahang lumapit sa kanya. Napatingin si Elena sa kisame para iwasan ang mga tingin at tanong ng ginang. Kasi po, nanginginig ang boses niya pero hindi niya tinuloy ang sasabihin. Nagpakawala uli siya ng buntong hininga at iniisip ang nangyari. Isa lang naman po yung bisita niya. Pagtatama ni Elena sa sinabi ng kanyang yaya. Pilit niyang pinipigilan ang panginginig ng kanyang boses. Ang mami lang ni Brian ang bisita niya. Sigurado kung sinadya niya yun para pagbantaan si Brian. Napaupo siya sa gilid ng kama at halatang naiirita. Oo, sige. Naiintindihan ko na gusto niyang malaman ang relasyon naming dalawa ni Brian. Pero bakit kailangan niyang pagsabihan si Brian ng ganun? Pwede niya naman akong kausapin eh. Kaming dalawa lang. Bilang ina, dapat iniintindi niya ako. Pero bakit ganun, Yaya Pen? Hinaplos ni Yaya Pen ang balikat niya. Pinipilit pag-aangin ang nararamdaman ni Elena. Anak, minsan kailangan nating subukang intindihin din ang mga magulang natin. Ang mami mo, baka may mabigat siyang dahilan kaya siya ganun. Ngunit agad na sumagot si Elena na parang walang oras na intindihin ang sinasabi ng kanyang yaya. Hindi yaya, mali siya eh. Mali yung ginawa niya. Wala siyang karapatang pagsabihan si Brian sa harap ko. Hindi niya anak si Brian at wala siyang karapatang makialam sa relasyon namin. Tumahimik sa silid pero dama ang bigat ng emosyon ni Elena. Si Yaya Pen naman ay nanatili sa tabi niya. Iniisip nito kung paanong ipaliliwanag ang pananaw ng isang ina sa harap ng isang anak na puno ng hinanakit. Ilang sandali lang ang lumipas ng samahan ni Yaya Pen sa Elena sa kwarto nito. Ramdam niya ang bigat ng damdamin ng dalaga. Ngunit alam niyang kailangan din niyang bumaba para asikasuhin ang pinagkainan ng mga bisita at ang kanyang among babae. Paano? Bababa na muna ako ha? Babalikan kita mamaya. Wika ni Yaya Pen habang tinatapik ang balikat ni Elena. Huwag ka na masyado magalit sa mami mo. Sigurado akong ginagawa niya lang yun bilang isang ina. Kapakanan mo lang ang iniisip niya. Muli siyang sinagot ni Elena. Ay naku Yaya, sabihin mo wala po siyang tiwala sa akin. Palagi siya nag-iisip na gagawa ko ng mali. Hindi niya kasi ko kilala. Hindi kasi siya nag-alaga sa akin. Puro lang siya negosyo at pagpapayaman. Bahagyang natawa si Yaya Pen ngunit may halong lungkot. Tama na yan anak. Hindi dapat ganyan magsalita ang isang anak. Huwag na huwag mong iparirinig yan sa mami mo ha. Kasi lahat ng ginagawa nila sigurado ko para rin sa'yo. Para maibigay nilang lahat ng gusto at pangangailangan mo. Ayaw nilang maranasan mo ang hirap na pinagdaanan nila.
para hindi ka maging katulad ko. Saglit siyang tumigil para humugot ng hangin. Pagkatapos ay ipinagpatuloy ang sinasabi. Tingnan mo ko, wala akong anak. Wala kasi akong kakayahan para buhayin sila. Pero ikaw, Elena, kaya kang buhayin ng mga magulang mo. Kaya nilang magbayad ng katulad ko para lang alagaan ka. Kaya nga nandito ko para sa'yo. Napatingin si Elena kay Yaya Pen. Nalungkot ang kanyang mukha. Pilit niyang iniba ang usapan dahil ayaw niyang maiyak sa mga pangaral ng kanyang yaya. Sige na, Yaya. Bumaba ka na dun. Baka sabihin na naman ni Mami, binibaby mo na naman ako eh. Pagtataboy ni Elena sa kanyang yaya. Bakit? Ikaw lang naman talaga ang baby ko eh. Kahit wala akong sariling anak, basta nandito ka, sapat na yun. Pagbibiro pa ni Yaya Pen kay Elena. Napangiti si Elena at bahagyang natawa. Thank you, Yaya. Salamat sa pag-aalaga at sa pagiging nandyan palagi para sa akin. Sabi ni Elena. Ang sarap namang marinig yan. Sagot ni Yaya Pen habang papalabas na ng pinto. Sige na, bababa muna ako ha. Mamaya dadalang kita ng dessert. May cake doon, sigurado akong masarap. Salamat, Yaya. Ingat ka sa mami kong dragon ha. Pabirong tugon uli ni Elena. Sa kabila ng inis niya sa ina, dama niya ang lambing at pagmamahal ni Yaya Pen na parang nagbigay ng bahagyang ginhawa sa kanyang damdamin. Ganoon palagi ang ginagawa sa kanya ng ginang tuwing nasasaktan siya ng sariling ina gamit ang mga salita nito. Nang makaalis si Yaya Pen mula sa kwarto ni Elena, nagpasya siyang subukan mag-text sa kanyang nobyo. Subalit hindi siya nakatanggap ng kahit isang reply mula sa binata. Naisip niyang baka abala ito. Inisip niyang nasa pagitan pa rin ito ng dalawang nagyayabangan na ina nila. Kaya naman hinayaan na lang niya. Ngunit paggising niya sa umaga, tiningnan niyang muli ang cellphone at hindi pa rin ito nagre-reply. Pakiramdam ni Elena may masama nang nangyari. Baka hindi nagustuhan ng kanyang nobyo ang mga sinabi ng kanyang ina. Nag-aalala siya na baka sumama ang loob nito o di kaya'y nagtanim ng galit dahil sa mga salitang binitiwan ng kanyang nanay. Nagdadalawang isip si Elena kung paano niya aayusin ang sitwasyon. Pero naramdaman niyang kailangan niyang puntahan ang kanyang nobyo para makipag-usap at linawin ang lahat. Tumayo siya mula sa pagkakahiga. Nag-isip ng paraan kung paanong sisimula ng pakikipag-usap kay Brian. Yun bang hindi magiging masyadong emosyonal? Malambot si Elena pagdating sa kanyang boyfriend dahil pakiramdam niya ito lang ang nakakaunawa sa kanya at karamay niya sa lahat. Habang pababa si Elena mula sa hagdan, nagkunwari siyang masaya. Itinago ang anumang nararamdamang tensyon at pilit inilabas ang isang ngiti. Ngunit hindi ito nakaligtas sa mata ng kanyang ina. Aba, mukhang masaya ka pa. Saad ng ina ni Elena. Bakit? Dahil ba nakita mo ang boyfriend mo kagabi? Sarkastikong tanong ng ginang na nakahalukip-kip pa habang nagsasalita. Hindi na nakaiwas si Elena sa titig ng kanyang ina. Nagdadalawang isip siya at hindi makapaniwala sa tanong na yon. Kaya't sumagot siya ng may pagkabigla. Ang aga-aga, Mami, yan agad ang tanong mo? Umirap si Elena at inayos ang kanyang sarili bago bumaba at naupo sa kaliwang bahagi ng single na sofa, sa tabi ng kanyang ina. Hindi naman po yun ang dahilan. Pagpapatuloy ni Elena sa pagsasalita. Ayaw ko lang po magtanim ng galit tungkol sa bagay na yon. Pasensya na rin po sa pagsagot ko sa inyo. Nabigla lang din po ako na nalaman yung ganong bagay sa buhay ko. Gayong wala naman talaga kayong oras para lang kausapin ako. May paggalang at halatang pinipilit ni Elena ang sarili niya na hindi taasan ng boses sa pakikipag-usap. Habang nakaupo, napakunot ng noo si Elena at biglang nagtanong. Pinasusundan niyo po ba ako? Bakit? Sagot ng ina. Wala ba akong karapatan na malaman ng mga bagay na ganun sa buhay mo? Hindi naman po sa ganun. Sagot ni Elena na nagtatangkang ipaliwanag ang kanyang saloobin. Pero ang akin lang po, hayaan niyo ako magsabi sa inyo. Hindi yung pabigla-bigla na lang kayong gagawa ng bagay na hindi man lang ako tinatanong. Hindi na naman po ako bata para pasundan at kulang na lang lagyan niyo ng CCTV. Kayong magnanay, tama na yan. Palagi na lang kayo nagtatalo. Walang gustong magpatalo sa inyo.
Sabat ni Yaya Pen at namagitan na sa mag-ina. Ibinaling ng ina ni Elena ang mga mata nito kay Yaya Pen at parang batang nagsusumbong. Yan kasing alaga mong yan. Hay nako, ewan. Oo, pasaway po talaga yan. Sagot naman ni Yaya Pen. Yaya naman. Maktol ni Elena. Ngumiti lang si Yaya Pen at hinawakan ang braso ng dalaga. Palatandaan na manahimik muna sandali at hayaan siyang magsalita. Kaya naman padabog at nakasimangot ang mukha ni Elena na pinagbigyan ng ginang. Madam Rosa, hindi naman po sa nangingialam ako. Sadyang ganyan naman talaga ang ugali niyan. Yun nga lang ho, hindi natin siya madidiktahan sa nararamdaman niya. Kaya hayaan muna natin siya kung gusto niya mag-boyfriend. Hindi naman ho masama ang mga ganun. At nandito naman tayo para gabayan siya at paalalahanan sa kung ano ang tama at mali. Pagpapaliwanag ni Yaya Pen sa ina ni Elena. Umirap lang si Elena habang pinakikinggan nito. Para bang hindi siya naniniwalang papakinggan ng kanyang ina ang kanyang yaya. Ako ang mag-guide sa kanya, Madam Rosa. Dagdag ni Yaya Pen na may kasamang matamis ng ngiti. Sigurado ako makakagraduate siya ng college at magkakaroon ng magandang trabaho. Oo na, Yaya. Sagot ng ina ni Elena. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ako papayag sa kagustuhan niya. May magandang future ang naghihintay sa kanya kung makakapagtapos siya. Alam mo yan, Yaya. Paalala ni Rosa kay Yaya Pen na tanging matamis ng ngiti lang ang sagot ng ginang. Tumayo na si Rosa at isinukbit ang kanyang bag habang ang maleta na nasa gilid ng sofa ay hinawakan na nito. Oh, saan naman kayo pupunta? Nagtatakang tanong ni Elena sa kanyang ina. Malamang sa trabaho. May trabaho ko ngayon sa Europe. Matatagalan ako doon ng 2 buwan. Ay hindi, mga 3 buwan pala siguro. Kasi kailangan ko magsuri doon ng mga produktong kakailanganin natin sa farm at mga imported store natin. Kailangan natin ng mga bagong uri ng alak at iba't ibang pananim na pwede nating i-export. Mahabang paliwanag ni Rosa sa kanyang anak na umaasa siyang mauunawaan nito. Hinintay lang talaga kita magising para magpaalam. Baka kasi isumbat mo na naman. Dagdag pa ni Rosa sa kanyang anak na hindi na pinansin ang kanyang mga sinabi. Kung ganun, mag-ingat na lang po kayo. Sagot ni Elena sa ina na may halong pagtatampo. Hindi pa kayo nakakatagal ng 2 araw dito, paalis na naman kayo. Pabulong na saad ng dalaga na sinabayan ng pag-irap nang maglakad na ang kanyang ina palabas sa pintuan. Tinanaw ni Elena at Yaya Pen ang ginang na papunta sa sasakyang nakaparada sa tabi ng kalsada, kung saan naghihintay ang driver nila. Inihatid naman ni Yaya Pen ang ina ni Elena. Pagkasakay ng ginang sa sasakyan, ay bumalik agad ang babae papasok ng bahay. Tumayo naman si Elena para pumunta sa kusina para mag-almusal. Ngunit bigla niyang naisip na may pupuntahan siya, kaya lumiko siya papunta sa pintuan. May lakad ka? Mag-almusal ka muna. Hinawakan pa ni Yaya Pen ang braso ni Elena kaya wala siyang ibang nagawa kundi ang sumunod dito. Alam mo, Elena, hindi mo dapat sinagot ang mami mo ng ganun. Panimula ni Yaya Pen. Anong gusto mong isagot ko sa kanya? Magpapakita lang siya tapos aalis agad. Naiiritang sagot ni Elena sa kanyang yaya. Hindi makatiis si Yaya Pen at tinapik ang likod ni Elena. Bakit ba ganyan ka sa sarili mong ina? Tanong ni Yaya Pen na may halong lungkot ang boses at pagkabahala. Hindi mo ba naiisip paano kung may ibang taong makaririnig ng paraan ng pagsagot mo sa iyong ina? Sigurado kung iisipin nilang wala kang respeto at galang sa nagpalaki at bumuhay sa'yo. Respetadong tao ang nanay mo. Sumagot pa si Elena para ipagtanggol ang sarili. Hindi naman yun ganun, Yaya. Pero ganun ang dating. Sagot ng ginang na may kaunting pagsisisi sa mga nangyari. Kahit hindi mo sinasadya, minsan ang mga salitang lumalabas sa iyo ay may epekto sa ibang tao. Hindi lang yun nararamdaman mo sa ngayon, kundi yung epekto ng mga aksyon mo sa mga taong nagmamahal sa iyo. Nababastos mo na ang nanay mo. Tahimik na nag-isip si Elena, na tila nagsisi rin siya sa hindi magandang paraan ng kanyang pagsagot. Sa kabila ng kanyang nararamdaman, nalaman niyang may mga bagay na mas sensitibo at mas dapat bigyan ng respeto, lalo na ang kanyang ina. Napabuntong hininga na malalim si Yaya Pen at tumingin kay Elena nang may lungkot sa mga mata.
Bakit sa'yo, ya? Sobrang big deal ng paraan ng pagsagot ko kay Mami. Tanong niya nang hindi na kayang magtago ng kanyang pagkabahala. Bakit kay Mami hindi naman niya pinapansin ang paraan ng pagsagot ko? Ni wala nga siyang reklamo sa pakikipag-usap ko eh. Kasi ganito yun. Nagsimulang magpatuloy sa pagsasalita si Yaya Pen. Ako nagpalaki sa'yo. Ako nag-aalaga sa'yo. At responsibilidad ko na turuan ka ng tama at ipaunawa ang mali. Ang mami mo, wala siyang oras para turuan ka. Kaya kung sakali man na ganun ang paraan ng pagsagot mo sa kanya, pinapalampas na lang niya dahil wala siyang pagkakataon para turuan ka. Tahimik namang nakikinig si Elena sa pangaral ng kanyang yaya. Patuloy siyang nakinig sa mga sinasabi nito. Alam mo, kapag nagpatuloy ka sa pagiging ganyan, sigurado ako lahat ng sisi pagdating ng araw sa akin mapupunta. Maaaring pagalitan nila ako dahil sa sama ng pinapakita mong ugali. Bakit ka naman niya sisisihin? Hindi ba niya pwedeng sisihin ang sarili niya dahil hindi siya marunong mag-alaga ng anak? Tanong ni Elena na may halong pagtatanggol sa sarili. Hindi nagdalawang isip si Yaya Pen na sagutin ang tanong na yon. Hindi ganun yun. Binabayaran ako ng nanay mo para alagaan ka. Kaya sana, alam mo na, iniiwasan mo siyang sagutin ng pabalang at maging magalang ka tuwing sasagot. Unawain mo muna ang point niya bago ka magpaliwanag ng sarili mong pananaw sa kanya. Napabuntong hininga si Elena. Alam niyang tama ang yaya niya. Alam mo, Yaya, ang dami mong words of wisdom. Anyway, pwede ba akong umalis ngayon? Ngumiti ang ginang at saka muling nagtanong. Bakit? Saan ka naman pupunta? Kay Brian ba? Anong gagawin mo kina Brian? Hindi kasi siya nagre-reply sa akin. Pakiramdam ko nagalit siya dahil sa sinabi ni Mami kagabi. Napag-usapan na natin ang bagay na ito, Elena. Pinapayagan kita mag-boyfriend, pero hindi kayo pwedeng lumabas ng kayo lang dalawa. Napasimangot si Elena sa pagbabawal ng kanyang yaya. Kahit masama ang loob, pinili ni Elena na kumain ng almusal. Pagkatapos ay umakyat siyang muli sa kwarto niya. Pagpasok sa kwarto ay nakita niyang umiilaw ang kanyang cellphone. Kaya nagmamadali siyang lapitan ito at sagutin ang tawag nang mabasa niya ang pangalan ng kanyang nobyo. Mabuti naman na tumawag ka. Pinaplano ko na sanang puntahan ka eh. Sabi ni Elena sa nobyo. Pasensya na kung hindi ako agad nakasagot sa text mo kagabi. Nalobat kasi ako at kagigising ko lang ngayon. Kumusta ka? Nakatulog ka ba na maayos kagabi? Hindi ka yata natunawan dahil sa tono ng salita mo Napasimangot si Elena at ramdam yon kahit hindi siya nakikita ng kanyang boyfriend. Nakatulog ako sa inis kay Mami. Pasensya ka na Matagal mo na bang alam na magkaibigan si Mami at ang Mami mo? Hindi. Nagulat lang din ako nang isama ako ni Mami sa bahay niyo. Ramdam ni Elena na nagsasabi ng totoo si Brian. Nahiga si Elena sa kama habang kinakausap ang nobyo. Nabanggit ni Brian na walang problema sa kanya ang humarap sa magulang ni Elena. Hindi rin ito minasama ang pangangaral ng ina ng dalaga. Nasaan pala ang daddy mo? Biglang tanong ni Brian. Hindi ko alam kung nasan si Daddy eh. Hindi ko rin alam kung lumayas na ba siya o nasa out-of-town business pa rin siya hanggang ngayon. 6 na buwan na rin siyang hindi umuwi. Hindi ko rin alam. Baka hiwalay na sila ni Mami. Pinilit ni Elena na maging kalmado habang hawak ang cellphone. Ngunit ramdam ang bigat ng kanyang boses. Basta mula na nagkaisip ako, madalas silang wala. Hindi sila nagtatagal dito sa bahay. 2-3 araw lang, tapos alis na naman. Minsan ko lang silang makita. Tumahimik siya sandali. Pilit na iniipon ang tapang sa gitna ng kanyang saloobin. Sa kabilang linya, naririnig niya ang mahinahong sagot ng kanyang boyfriend. Elena, anang binata. Hindi mo kailangang intindihin ang lahat ng ito na mag-isa. Kahit ano pang sitwasyon nila, ang mahalaga, nandito ka pa rin. At nandito ko para sa'yo. Ang lalim naman ng sagot mo. Sa totoo lang, nangungulila talaga ako sa buong pamilya. Pero madalas lang silang nag-aaway tuwing nandito eh. Kaya tama lang na salitan silang umuwi. Tumawa pa si Elena nang sabihin niya ang unang linya upang gumaan ang usapan.
Ano naman ang madalas nilang pinag-aawayan? Curious namang tanong ni Brian. Halatang kinikilala pa rin si Elena sa tono ng pananalita. Pasensya ka na kung hindi ko ito palagi nababanggit sa'yo. Pagdating kasi sa mga magulang ko, hindi ko madalas ikinikwento. Nahihiya kasi talaga ako eh. Pero sina mami at daddy kasi palagi nag-aaway pagdating sa negosyo. Minsan pagdating sa tagapagmana, gusto kasi ng daddy ko na magkaroon ng lalaking anak pero hindi na magkakaanak si mami. Siyempre ako na lang yun pero kailangan ko mag-asawa ng negosyante rin. Mahabang paliwanag ni Elena at humihingi din siya ng pasensya sa pagtatago sa kanyang boyfriend tungkol sa bagay na yon. Tama naman ang daddy mo. Lahat ng paraan ginagawa nila para kumita at manatili ang negosyo. Para din naman yun sa kinabukasan mo eh. Pero hindi ibig sabihin nun, susundin mo na ang gusto nila at hindi ka na mangangarap para sa sarili mo. Mangarap ka lang. Kahit anong mangyari, nandito ako para suportahan ka. Pagpapalakas ng loob ni Brian kay Elena. Ngumiti si Elena kahit na may luha sa kanyang mga mata. Salamat ha. Sagot niya. Gusto ko lang naman maramdaman na buo ang pamilya ko. Kahit saglit lang. Pero imposible pala talaga. Elena, may nahong sambit ng binata. Maraming bagay ang hindi natin kontrolado. Lalo na ang sitwasyon nila. Pero kontrolado mo ang direksyon ng buhay mo. Hindi mo kailangan maging kasing gulo ng mga pangyayari sa paligid mo. Alam mo, kaya mo magtagumpay at maging masaya kahit na hindi sila kasama dahil hindi lang sila makakapagbigay nun para sa'yo. Sa sandaling yun, natagpuan ni Elena ang kapayapaan sa mga salita ng kanyang kasintahan. Naisip niyang minsan, sapat na ang isang taong maniwala sa kanya para maipaalala kung gaano talaga siya kalakas, gaano siya kahalaga sa ibang tao. Maliban kay Yaya Pen, salamat talaga at nakilala kita. Buong pasasalamat ni Elena sa kanyang boyfriend. Hayaan mo, pagka-graduate natin, maghahanap tayo ng magandang trabaho. Magta-travel tayo sa buong mundo at bubuo tayo ng pamilya. Sisiguruhin kong hindi nila mararamdaman yung naramdaman natin sa ating mga magulang. Sisiguruhin ko na hindi sila makakaramdam ng kulang at tayo mismo ang mag-aalaga sa kanila. Wika ni Brian habang pilit na pinapagaan ang bigat na nararamdaman ni Elena. Napabuntong hininga si Elena. Tama na nga, ayoko nang pag-usapan to. Masyado pa maaga para mapag-usapan ang future natin. Nalulungkot lang ako. Paano kung sa huli hindi pala tayo nakatadhana para sa isa't isa? Ano ka ba naman, Elena? Nasa kamay natin ang sarili nating tadhana. Tayo naman ang gagawa ng sarili nating pamilya eh. Pagpapalakas ng loob ni Brian kay Elena. Paano kung ayaw talaga sa'yo ni Mami? Kita mo naman kung paano siya magsalita kagabi, di ba? Sabi ni Elena na may pag-aalala sa tono ng pananalita. Bakit? Ang mami mo ba ang pakakasalan ko? Hindi naman, di ba? Ikaw lang ang gusto kong makasama at bumuo ng pamilya. Kahit sino pang humarang sa atin, kahit gaano kahirap, ipaglalaban natin ang isa't isa. Pipiliin natin ang sarili natin. Pipiliin natin ang pagmamahala natin. Isa pa, pwede naman kitang itanan kapag hindi sila pumayag. Tapos, bubuntisin kita agad. Halata sa boses ni Brian na nagbibiro lang ito. Lalo pa't sinabayan niya ng panakanakang pagtawa. Hoy, pasaway ka. Kapag narinig tayo ni Yaya, sisermonan ako nun. Sigurado yun. Gusto niya kasi makagraduate muna tayo bago natin pag-usapan ng ganyang bagay. Isa pa, hindi tayo makakapag-date hanggat hindi tayo gumagraduate. Isa yung pangako ko kay Yaya Pen. Oo naman, magtatapos muna tayo, Elena. Ganun kita kamahal. Hindi tayo magpapadala sa nakaraan ng pamilya mo at sa mga mangyayari pa. Bubuo tayo ng pamilyang puno ng pagmamahal, respeto at pag-aalaga. Isang pamilyang hindi ka nagkaroon noon at hindi masama ang planuhin ang kinabukasan nating dalawa. Naluha si Elena sa paraan ng pag-comfort ni Brian sa kanya. Oo na, sige na. Basta ang gusto ko magtrabaho sa ibang bansa. Sagot ni Elena, puno ng pangarap sa kanyang boses. Gusto kong libutin ang mundo habang nagtatrabaho. Halimbawa, magtrabaho ako ng 6 na buwan sa Qatar, tapos lilipat ako sa Dubai ng 6 na buwan.
Pagkatapos naman Singapore, ganun. Gusto kong makita ang mundo mula sa aking sariling pagsisikap. Paano naman ang negosyo nyo? Hindi ba sinabi mong nag-iisa kang tagapagmana? Wala akong alam sa negosyong yon. Alam mo naman yun eh. Alam din naman nila na wala akong interes sa farm at sa mga imported stores nila. Sagot ni Elena na may paninindigan. Alam mo, manang-mana ka rin pala sa kanila eh. Gusto rin nila mag-travel, di ba? Pero ang kaibahan lang, sila may negosyo. Ikaw gusto mo magtrabaho. Natatawang sabi ni Brian na inaasar lang ang nobya. Tumango si Elena kahit hindi siya nakikita ni Brian dahil nasa kabilang linya ito. May bahagyang lungkot sa kanya mga mata. Oo, yun nga malaking pagkakaiba namin. Sila pinapaikot ang pera para patakbuhin ang mundo nila. Ako, gusto ko naman trabahuhin lahat sa sarili kong paraan. Ayokong pera lang ang magdidikta sa buhay ko. Tumahimik si Brian saglit bago muling nagsalita. Kaya naman hanga ako sa'yo eh. Sa totoo lang, Elena, wala namang mali sa gusto mo. Basta masaya ka sa ginagawa mo, kahit anong landas ang piliin mo, siguradong magtatagumpay ka at susuportahan kita. Ngumiti si Elena. Sa mga salitang yon, naramdaman niya ang suporta ni Brian at ang tiwala sa sarili niyang mga pangarap. Ilang saglit pa, nakarinig si Elena ng malakas na sigaw mula sa ibaba ng kanilang bahay. Napakunot ang noo niya. Nakaramdam siya ng kaba. Brian, I'll call you later. Paalam niya sa nobyo habang sinisilip ang direksyon ng ingay. Mukhang nandyan na si Daddy eh. Naririnig ko yung boses niya. Sumisigaw sa baba. Okay, sige. Sagot ni Brian. Halatang nag-aalala. Mag-iingat ka ha. Tandaan mo, nandito lang ako para sa'yo. Mahal kita. Pagkababa ng tawag, huminga ng malalim si Elena at dahan-dahang bumaba upang harapin ang kanyang ama at alamin ang maaaring dahilan ng pagsigaw nito. Nakita niyang may kausap sa telepono ang kanyang ama. Hinintay muna ni Elena na ibaba ng kanyang ama ang telepono bago ito lapitan. Daddy, buti nakauwi kayo ngayon. Kumusta ka naman po? Namiss po kita. Bungad niya na may bahagyang alinlangan. Natural na malambing si Elena sa kanyang ama kesa sa kanyang ina kasi hindi madalas magsalita at magpakita ng emosyon ng lalaki. Sabik na sabik si Elena sa kanyang ama. Nasaan ang mami mo? Akala ko nandito siya. Hindi niya sinasagot ang mga tawag ko. Sagot ng kanyang ama, malamig ang tono. Hindi napigilan ni Elena ang sarili. Daddy, bakit parang iniiwasan niyo ni Mami ang isa't isa? Ano bang nangyayari? Napahinto ang kanyang ama at saka tumingin sa kanya ng diretsyo. Elena, makiramdam ka naman. Anong klase ang nagdadalaga ka tapos hindi mo alam kung sino may ayaw sa'yo? Matanong nga kita, alam mo ba na may kabit ang mami mo? Nanlaki ang mga mata ni Elena. Imposible po yan, Dad. Abala si Mami sa trabaho at sa pag-i-import ng mga produkto. Wala siyang oras para sa ganyang bagay. Baka naman po kayo may bagong asawa. Ang tagal niyo bago nakauwi. Biglang nag-init ang boses ng kanyang ama. Huwag mong ibaling sa akin ang sisi at huwag mong baliwalain ang sinasabi ko. Sandaling natahimik si Elena. Ngunit sinundan nito ng mas malalakas pang salita mula sa kanyang ama. Elena, ikaw nga siguro ang dapat kong kausapin dito. Totoo ba mag-aasawa ka na? May boyfriend ka na ba? Nakikita ka raw sa labas, lagi may kasamang lalaki. Naglalampungan pa raw kayo sa kalsada. Hindi ka ba nahihiya? Ikaw ang nag-iisang anak at babae sa pamilyang ito. Dapat ikaw ang maging tagapagmana. Pero anong ginagawa mo? Mabubuntis ka na lang ba nang wala sa oras? Napatigil si Elena. Hindi niya alam kung paano sasagutin ang kanyang ama. Gusto niyang sumagot para ipagtanggol ang sarili, ngunit ang sakit ng mga salitang binitiwan nito ay tila pumipigil sa kanya. Napalunok siya, ramdam ang kirot sa kanyang dibdib. Daddy, bulong niya ngunit hindi niya alam kung paano itutuloy ang sasabihin. Sir, sobra naman ho kayo kung makapagsalita. Biglang singit ni Yaya Pen sa usapan ng mag-ama. Tumindig siya mula sa pagitan ng dalawa at hinarap ang ama ni Elena. Napatingin si Elena kay Yaya Pen. Nanginginig na ang kanyang mga kamay habang pinipigilan ng mga luhang kanina pa gustong tumulo. Ramdam niya ang bigat ng bawat salita ng kanyang ama. Masakit,
mapanakit at walang puwang para tanungin ang panig niya. Kita niyo ba umiiyak na si Elena? Hindi po siya sanay na sigawan. Pinalaki ko po siya sa mahinahon na pamamaraan. Pagpapatuloy ni Yaya Pen, ang tono nito'y nananatiling magalang ngunit may diin. Wala naman ho kayong narinig sa kanya. Ni hindi niyo man lang tinanong kung ano ang punto niya. Hindi naman ho tama na paratangan siya ng ganyan nang wala kayong malinaw na basihan. Napatingin ang ama ni Elena kay Yaya Pen. Halatang nagulat sa diretsyong pagtutol nito. Sandaling katahimikan ang bumalot sa paligid. Si Elena naman, pilit na pinupunasan ng luha sa kanyang mga mata habang tahimik na nagpapasalamat sa pagkampi ni Yaya Pen sa kanya. Elena, Mahina at may pag-aalala ang boses ni Yaya Pen nang lumapit dito. nandito lang ako. Huwag ka mag-alala. Sa sandaling yun, naramdaman ni Elena ang kaunting ginhawa. Kahit papano, may isang taong handang tumayo at ipagtanggol siya laban sa mga salita ng kanyang ama. Kaya ganyan ang ugali ng batang yan eh. Muling saad ng lalaki na pasigaw. Lumalandi ng maaga dahil sa'yo. Manang-mana sa'yo ang batang yan. Halos hindi makapaniwala si Elena sa naririnig mula sa ama, kaya tuluyan na siyang umiyak. Hindi niya na kayang pigilan ang luha na patuloy na kumakawala sa kanyang mga mata. Hindi ko talaga alam kay Rosa kung bakit pa tinanggap ang batang yan. Kung alam lang namin na magiging katulad mo rin sa paglaki, sana hindi na namin siya inampon at hindi ka naman naging magandang halimbawa sa kanya. Dagdag pa ng lalaki. Naguluhan at nagalit si Yaya Pen, kaya't agad siyang tumugon. Sir, hindi naman tama na sabihin mo yan sa harap ng anak mo. Nakakaintindi na si Elena. Malaki na siya at naiintindihan niya ng ibig kong sabihin. Sagot ng ama ng dalaga. Ngunit puno pa rin ito ng galit sa boses nito. Sa tingin mo ba wala yang utak? Hindi namin siya kaya makasama. Hindi namin siya kayang alagaan. Dahil hindi namin siya anak. Ang mga salitang yon ay para bang sinaksak ang puso ni Elena. Hindi niya kayang tanggapin ang iniisip ng kanyang ama. Napalingon silang lahat sa pintuan nang tumunog ang screen door. Makikita roon na nagmamadaling dumating si Rosa na hawak ang cellphone. Tumabi siya kay Elena at hinawakan nito ang kamay ng anak at ipinwesto siya sa likuran nito. Hindi mo yan pwedeng sabihin sa bata. Sigaw ni Rosa sa asawa. Kung hindi mo siya kaya makita, huwag ka nang umuwi dito. Kung hindi mo siya gusto, huwag ka na lang babalik pa. Hindi mo pwedeng saktan ng anak ko sa ganitong paraan. Humarap si Elena sa kanyang ina na bagong dating. Humahagulgol siya sa pag-iyak pero pinipilit magsalita. Halatang nabigla siya at hindi masyadong nauunawaan ang nangyayari. Mami, anong ibig sabihin ni Daddy? Hindi niyo ako anak? Tanong ni Elena. Ang boses niya'y puno ng kalituhan at sakit. Mami, sagutin mo ako, please! Ang mata ni Rosa ay kumukurap sa galit. Ngunit kinuha niya ang pagkakataon upang yakapin si Elena. Elena anak, hindi mo kailangan malaman ng mga bagay na yan. Ang mahalaga, ikaw ang pamilya ko at wala ni isang tao sa mundong ito ang makakapagpabago nun. Kahit kaunti ay nauunawaan na ni Elena ngunit nahihirapan siyang tanggapin ito. Kaya ba hindi niyo ako kayang alagaan? Kaya ba hindi ko nararamdaman ang pagmamahal niyo? Kaya ba hindi niyo kaya magtagal dito kasama ako dahil hindi niyo ako anak? Tanong ni Elena. Ang sakit at galit ay halatang halata sa kanyang boses. Kaya ba ganun na lang ang kagustuhan niyong kontrolin ako? Dahil malaki ang utang na loob ko sa inyo? Oo, ganun na nga. Mariing sagot ng ama ni Elena. Ang galit ay tumitindi na sa bawat salitang binibitiwan nito. Hindi namin kayang alagaan ka dito dahil nakikita namin ang pagiging traidor sa katawan mo. Ang tatay mo ay may malaking pagkakautang sa amin bago siya nawala at ikaw ang kabayaran. Siya ang traidor na unang sumira sa unang negosyo namin. Hindi ko nga kayang patawarin ang batang bunga ng katarantaduhan niya. Nagulat si Rosa sa mga sinabi ng asawa. Ngunit sinagot niya ang lalaki. Hindi naman tama na pagsabihan mo siya ng mga ganitong bagay. Hindi ba unti-unti dapat pinapaliwanag sa kanya kung ano ang nangyayari? Bakit binibigla mo siya ng ganito?
Basta alam ko lang hindi siya pwedeng maging tagapagmana kung hindi siya susunod sa atin. Pinaghirapan natin ang pagtataguyod ng buong farm, kaya hindi pwedeng mapunta sa kanya kung wala siyang utang na loob at pagpapakumbaba. Muling sabi ng ama ni Elena sa kanyang ina. Magiging tagapagmana siya kung susunod siya sa akin. Dagdag pa ni Arnaldo sa harapan ng 3 babae. Kita mo naman, kabata-bata pa lang lumalandi na. Hindi na magtatagal, buntis na yan. Hindi makapaniwala si Elena sa narinig. Ang bawat salitang lumalabas mula sa bibig ng ama ay nagdudulot ng matinding sakit sa kanyang puso. Higit pa sa anumang pisikal na sugat, ang mga salitang ito ay nagtulak sa kanya sa isang malalim na kalungkutan. Humarap si Elena sa kanyang ina at nagtanong, "Sino ang tatay ko? Anong ginawa niya sa inyo? Ako ba ang kabayaran sa lahat ng ginawa niyang masama?" "Hindi na mahalaga yun. Anak kita at huwag kang maniwala sa sinasabi ng daddy mo. Galit lang talaga siya sa akin. Nadadamay ka lang, anak." Pangungumbinsi ni Rosa kay Elena pero hindi naman napagaan ang loob ng dalaga. Habang si Yaya Pen ay nakikinig lang at inaalo si Elena, hindi niya magawang magsalita dahil pakiramdam niya ay problema ng pamilya ito at wala siyang karapatang makialam. "Nandito na po tayo," sabi ni Elena. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha at ang puso ay puno ng kalituhan. "Bakit hindi niyo man lang sabihin sa akin ang totoo? Anong sinasabi ni Daddy? Sino yung tatay ko? Sino ang nanay ko? Sabihin niyo po sa akin. Ikaw, Yaya Pen, alam mo ba ang lahat ng ito?" Ang mga tanong ni Elena ay naglalaro sa kanyang isipan. Ngunit walang gustong magsalita. Maging ang kanyang ama ay nakapamewang na lang at nag-iisip pa ng paraan para sagutin ang mga tanong na yon. 5 minutong katahimikan at tanging pag-iyak lang ni Elena ang maririnig. Sa halip na sumagot si Yaya Pen o ang kanyang ina, ay lumingon siya kay Arnaldo. Galit namang sinigawan ni Rosa ang kanyang asawa. "Umalis ka na sa pamamahay na ito! Umalis ka ngayon din! Anong klaseng ama ka? Uuwi ka lang para saktan ng batang ito dahil hindi masunod ang gusto mo? Wala kang kwenta! Umalis ka ngayon din!" Tumingin lang ng masama ang kanyang ama at mayabang ang aslan nitong umalis sa loob ng bahay. Ibinaling naman ni Yaya Pen at Rosa ang kanilang atensyon kay Elena. Ngunit bago pa man sila makapagsalita, padabog na tumakbo paakyat ng hagdan si Elena habang patuloy ang pagtulo ng kanyang mga luha. Pagdating sa kanyang kwarto, agad niyang inilak ang pinto. Sa labas ng kanyang pinto, naririnig niya ang mga yabag at tawag ng 2 babae sa buhay niya. "Elena, pagbuksan mo kami!" Pagsusumamo ni Rosa. "Anak, mag-usap tayo," sabi naman ni Yaya Pen, ang boses na puno ng pag-aalala. Ngunit nanatiling tahimik si Elena. Piniling hindi pansinin ang kanilang mga salita. Sa loob ng kanyang silid, hinayaan niyang lamunin siya ng sakit at kalituhan. Pilit na hinahanap ang mga sagot sa kanyang mga tanong na tila walang gustong sumagot. Ilang sandali lang ay muling tumunog ang cellphone ni Elena. Nang makita niya kung sino ang tumatawag, agad niya itong sinagot. "Mahal, kumusta ka? Ano nangyari dyan? Hindi ko alam pero parang nararamdaman kong kailangan mo ko kaya napatawag ako," sabi ni Brian mula sa kabilang linya. Ang boses nito ay puno ng pag-aalala. Walang naisagot si Elena kundi ang hagulgol, dahilan para lalong mag-alala si Brian. "Anong nangyayari? Bakit ka umiiyak? May nakaaway ka ba? Sinaktan ka ba ng yaya mo? Sinaktan ka ba ng mami mo?" Sunod-sunod na tanong ni Brian. Ngunit nanatili lamang tahimik si Elena. Tanging pag-iyak ang kanyang sagot. "Nasaan ka? Gusto mo ba puntahan kita? Sige na, mag-usap tayo, dadamayan kita. Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Nandito ako para sa'yo," sabi ni Brian, ang boses na puno ng sinseridad. "Kita tayo sa pinakamalapit na park," maiksing sagot ni Elena habang patuloy na humihikbi. Pagkababa ng tawag, hinanap niya ang kanyang wallet sa drawer. Isinuot niya ang kanyang makapal na jacket at agad na naghanda upang umalis. Sigurado siyang wala ang kanyang ina at yaya sa may pinto dahil narinig niya ang mga ito na nag-uusap at sinabing hayaan muna siya.
Habang bumababa siya sa hagdan, sinilip niya kung sino ang naroon sa sala. Wala siyang nakita kaya diretso siyang pumunta sa pinto. Binuksan niya ito at mabilis na lumabas. Paglabas niya ng gate, agad siyang nakakita ng tricycle na paparating. Walang pag-aalinlangang sumakay siya at binanggit ang destinasyon. Sa kabila ng bigat na nararamdaman, determinado siyang makita si Brian, ang nag-iisang taong nagbibigay sa kanya ng kapanatagan sa mga oras na yon. Sandali lang ay nakarating si Elena sa lumang park, isang tahimik na lugar na halos wala nang masyadong pumupunta para tumambay. Bagamat hindi puntahan ng tao ang park na ito para tambayan, naisip ni Elenang dito siya makakapagtago mula sa kanyang yaya at sa kanyang ina. Ang lugar ay malayo sa highway at bihira ang mga taong dumadaan. Kaya naman masaya na rin siya na kahit papaano'y may mapuntahan siyang ligtas at tahimik. Naupo siya sa isang putol na punong kahoy na nasa lilim ng isang malaking puno. Malapit ito sa kalsada. Sa gitna ng kanyang pagluha at paghihintay kay Brian, iniisip niya kung paano niya ibabahagi ang bigat ng kanyang nararamdaman. "Elena!" Sigaw ni Brian habang patakbo siyang lumalapit. Nang makita ni Elena ang boyfriend niya, lalo lamang bumuhos ang kanyang mga luha. Hindi na siya nagdalawang isip pa at agad na niyakap si Brian nang makalapit ito sa kanya. Tahimik lang si Brian. Hinayaan siyang umiyak ng umiyak hanggang sa unti-unting huminahon. Nang medyo kumalma si Elena, maingat na tinanong ni Brian, "Ano bang nangyari? Bakit ka umiiyak ng ganito?" Doon nagsimula si Elenang ikwento ang lahat. Ang sigawan sa bahay, ang mga salita ng kanyang ama, at ang nakakagulat na revelasyon na hindi siya tunay na anak. Habang nakikinig si Brian, ramdam niya ang bigat ng bawat salita ni Elena. Hindi niya maiwasang makaramdam ng galit at kalungkutan para sa taong mahal niya. Ngunit pinigilan niya ang emosyon. Alam niyang kailangan niyang maging matatag para kay Elena. Nang matapos ang kwento ni Elena, tumingin si Brian sa kanya ng seryoso. Ayaw na Elenang makita at makasama ang kanyang pamilya. Kaya naman nagpupumilit siyang samahan ni Brian na tumambay muna roon. "Paano kaya kung sa akin ka muna tumuloy?" Alok ng binata. Nagulat si Elena sa tanong niya, kaya't saglit siyang tumigil bago sinagot ng patanong ang nobyo. "Anong ibig mong sabihin? Magsasama tayo, buong magdamag? Ito na ba ang tana na tinatawag?" Umiling si Brian, ngunit nanatili ang kaseryosohan sa kanyang mukha. "Hindi naman magsasama," aniya. "Pero sa ngayon, habang masama pa ang loob mo at hindi mo pa naiintindihan ang nangyayari, mas mabuti nang nasa akin ka muna. Ayokong hayaan ka sa ganitong sitwasyon. Mas mapapanatag ako kung alam kong ligtas ka at may kasama kang nagmamalasakit." Napaisip si Elena. Alam niyang tama si Brian, pero hindi niya alam kung handa siyang umalis ng bahay at pansamantalang sumama sa kanya. Habang naglalakad sila papunta sa bahay ng binata, pinili nilang dumaan sa isang tahimik na daan na hindi masyadong binabagtas ng mga sasakyan. Wala silang iniisip kundi ang makalayo sa bigat ng mga nangyari sa bahay ni na Elena. Sa kabila ng kanilang katahimikan, hawak ni Brian ang kamay ni Elena na para bang sinisigurong hindi siya bibitawan. Ngunit biglang may paparating na motor na mabilis ang takbo. Halos wala silang pagkakataong makaiwas. "Elena!" Sigaw ni Brian. Ngunit huli na ang lahat. Ang motor ay dumaan ng mabilis at nahagip si Elena, dahilan upang siya'y mapalugmok sa kalsada. Napaatras si Brian at ilang sandali bago niya napagtanto ang nangyari, nakita niya si Elenang nakahandusay sa lupa. "Elena! Elena!" Nanginginig na sigaw ni Brian habang mabilis siyang lumuhod sa tabi nito. Nananatili ang kaba at gulat sa kanyang mukha. Ngunit ginawa niya ang lahat upang kalmahin ang sarili. Agad niyang tinignan ang kalagayan ni Elena. Pilit niyang kinakausap ang dalaga pero tila nawawalan na ito ng malay. "Tulong, kuya! Para!" Sigaw ni Brian habang tumitingin sa paligid. Ngunit walang tao sa kalsada pero may mabilis na tricycle ang dumaan.
Habang patuloy niyang hinahawakan ng kamay ni Elena, tinulungan siya nitong sumakay sa tricycle habang inaalalayan ang katawan ni Elena. Gising naman ito pero mukhang tulala dahil sa gulat. "Huwag kang bibitiw, Elena," aniya habang pinipigilan ng pagluha. "Nandito lang ako, hindi kita iiwan." Dahil walang masyadong dumadaan sa tinatahak nila, ay mabilis silang nakarating sa bayan, sa ospital. Habang nasa emergency room si Elena, tinawagan ni Brian ang mami niya para hingin ang number ng ina ni Elena. Ilang sandali lang matapos tawagan ni Brian ay magkasamang dumating sina Rosa at Yaya Pen sa ospital. Parehong natataranta at nag-aalala ang mukha ng mga ito. May halos 2 oras ding ginamot si Elena bago ito nilabas sa emergency room at dinala sa isang kwartong inasikaso na ng ina ng dalaga. Naikwento na rin ni Brian ang nangyari. May 1 oras din bago nagising si Elena. Pagmulat ng mata ng dalaga, una niyang nakita ang nag-aalalang mukha ni Brian na nakaupo sa maliit na silya sa gilid ng kama. Agad itong bumangon nang mapansin niyang nagising na ang dalaga. "Elena, salamat sa Diyos, gising ka na," sabi ni Brian habang pilit na pinipigil ang luha. Lumapit siya at marahang hinawakan ng kamay ni Elena. Sumunod na lumapit sina Yaya Pen at Rosa. Nahalata rin ang pag-aalala sa kanilang mukha. "Anak, salamat naman at nagising ka. Sobrang nag-alala kami," sabi ni Rosa habang dahan-dahang hinaplos ang buhok ng anak. "Anong nangyari?" Mahina ngunit malinaw na tanong ni Elena habang pilit na inaalala ang mga nangyari. Napatingin sina Brian, Yaya Pen at Rosa at saka dahan-dahang ipinaliwanag ang nangyari. "Nasagasaan ka, Elena. Mabuti na lang may dumaan na tricycle, kaya nadala ka agad dito sa ospital. Siniguro kong ligtas ka," sagot ni Brian. Tahimik si Elena saglit. Tila sinubukang iproseso sa kanyang isip ang lahat. Napansin niyang may benda ang kanyang binti at braso. "Mabuti na lang. Salamat, Brian," mahina niyang sabi habang tumingin sa binata. "Ang mahalaga, ligtas ka na," sagot ni Brian. "Pero kailangan mo magpahinga. Huwag ka mag-alala. Nandito lang kaming lahat para sa'yo." Tahimik na tumango si Elena habang ramdam niya ang init ng pagmamahal at suporta ng mga taong nasa paligid niya. "Anak, hindi ko alam kung ito ang tamang oras na sabihin ito, pero natatakot akong umalis ka na naman dahil ayaw mo kami makasama," panimula ng ina ni Elena. "Nalaman ko kay Brian na sasama ng loob mo kaya ka umalis at sumama sa kanya kaya nangyari ito. Sasabihin ko na kung sino ang tunay mo mga magulang. Noong kinasal kami ng daddy mo, nagkaroon kami ng kaibigan. Siya ang katuwang namin sa pagsisimula. Nabuntis ako noon kaya kinailangan namin ng katulong kaya dumating si Yaya Pen. Pero dumating ang isang araw na nakunan ako. 6 na beses akong nakunan sa loob ng 5 taon. Nang panahon na yun, nagsisimula ng malugi ang negosyo namin ng daddy mo. Hindi ko naman akalain na ang kaibigang kasama namin noon ay lolokohin kami at tatangayin ng pera namin. Nalimas ang lahat ng pera namin ng daddy mo kasunod noon ng pagpapalayas ko kay Yaya Pen. Ngunit nalaman namin na buntis siya." Tumigil si Mami Rosa para tumingin kay Yaya Pen para magbigay ng signal na sasabihin na niya ang totoo. Matapos tumango ang ginang, ay saka nagpatuloy sa pagkukwento ang ina ni Elena. "Ikaw ang nasa sinapupunan ng Yaya Pen mo noon. Hindi namin alam na may relasyon sila ni Dexter, ang kaibigan naming tumangay ng pera namin. Mas lalong nagalit ang daddy mo at gusto sanang palayasin si Yaya Pen." Patuloy na nakikinig si Elena. Halata sa kanyang mukha ang pagkabigla sa mga naririnig. Hindi niya inaasahan ang mga revelasyong ito. Si Yaya Pen naman ay tahimik pa ring umiiyak sa gilid. Hindi makatingin ng diretso kay Elena. "Anak, Elena," muling nagpatuloy ang ina ni Elena sa pagsasalita habang hinahaplos ang kamay ng dalaga. "Noong ipinanganak ka ni Yaya Pen, hindi niya alam kung saan siya pupunta. Wala siyang trabaho at wala siyang maaasahan, kaya lumapit siya sa amin. Dahil hindi na ako magkakaanak sa sunod-sunod na pagkakunan, ako nagpa siyang ampunin ka. Hindi bilang obligasyon kundi dahil mahal kita agad.
Napamahal ka sa akin, Elena. Pero hindi ko sinasabing tama ang hindi pagsabi ng totoo. Patawarin mo kami. Hindi pumayag ang daddy mo dahil sa tatay mong niloko kami. Pero nung naisip niyang wala kaming tagapagmana, pumayag na siya para may magmamana ng lahat ng pinaghirapan namin. Dahan-dahang ibinaling ni Elena ang kanyang tingin kay Yayapin, na tila hindi makapagsalita sa sobrang bigat ng emosyon. Ikaw ang tunay kong ina? Mahina ngunit mabigat ang tanong ni Elena. Lumingon si Elena sa paligid at hindi niya napansing lumabas pala si Brian. Naisip niyang lumabas ito nang magsimula ng magkwento ang mami niya. Tumango si Yayapin, kasabay ng pagbagsak ng mas maraming luha. Oo anak, ako ang tunay mong ina. Pero hindi ko ito sinabi sa'yo dahil natakot ako. Natakot ako na itakwil mo ko, na magalit ka sa akin. Mas gugustuhin kong makilala mo bilang yaya mo, na ganito tayo kalapit sa isa't isa at pinaniniwalaan mo ko. At natakot akong hindi ko maibigay ang lahat ng kailangan mo. Kaya pinili kong ipaubaya ka kay Rosa. Alam kong mabibigyan ka nila ng mas magandang buhay. Napuno ng katahimikan ng kwarto habang iniintindi ni Elena ang bigat ng revelasyon. Pinunasan niya ang sariling mga luha at sa kabila ng sakit at gulat, pinilit niyang magsalita. Bakit ngayon lang? Bakit kailangan hintayin pa ang ganitong pagkakataon bago niyo sabihin ang totoo? Napayuko si Yayapin. Patawarin mo ko, anak. Walang araw na hindi ako nagsisisi. Mahal kita, Elena. Kaya ako tinanggap ang lahat ng hirap sa bahay na to. Kahit alam kong hindi ako tinatrato ng pantay-pantay. Dahil gusto kong mapanatili ang kaligayahan mo. Gusto kong ginagabayan pa rin kita. Hindi alam ni Elena kung paano kakausapin ang kanyang yaya at ang kanyang ina. Bumaling siya sa kabilang bahagi ng kama at tahimik na umiiyak. Nagkatinginan ng dalawang babae at iniwan muna sandali si Elena sa loob. Binigyan nila ng espasyo ang dalaga para makapag-isip at makahinga dahil sa revelasyong sinabi nila. Ngunit bago pa sila makalabas ay nagsalita na si Elena. Pwede po ba kayong lumapit? Dahan-dahang lumapit ang dalawang babae saka kinuha ang kamay ni Elena na inaabot ng dalaga. Mami Rosa, ikaw ang tinuring kong ina. Kahit madalas kang walang oras sa akin, hindi magbabagong pagmamahal ko sa'yo. At Yayapin, ikaw palang tunay kong ina. Mahirap tanggapin to, pero hindi ko kayang mawala ang kahit sino sa inyong dalawa. Ayoko ng galit. Ayokong magkahiwa-hiwalay tayong lahat. Pinunasan ni Rosa ang kanyang luha bago nagsalita. Nawawala ako palagi dahil ako ang nagtatrabaho. Ibang negosyo ng daddy mo sa negosyo ko. Sobra akong natakot na iwan niya ako at maghirap tayo. Kaya subsub ako sa trabaho para maibigay ko ang nararapat sa'yo. Naintindihan ko po, Mami. Sadyang gusto ko lang maranasan na kumpleto tayo. Lumaking maunawain si Elena, Madam Rosa. Mabilis siyang pagsabihan, kaya ganun lang siya sumagot sa'yo dahil gusto niyang makuha ang atensyon mo. Sabi ni Yayapin. Parehong napaluha sina Rosa at Yayapin at sabay nilang niyakap si Elena. Napuno ng emosyon ang kwarto. Ngunit sa kabila ng sakit, nagsimula ang unti-unting pagtanggap at pagpapatawad. Ilang sandali lang ay nagpaalam sina Yayapin at Mami Rosa na lalabas muna ng kwarto. Alam ni Elenang may mahalagang pag-uusapan ng dalawa na hindi niya pwedeng marinig kaya binigyan niya ng espasyo ang dalawa niyang ina. Nang makalabas na ang dalawa, siya namang pagpasok ni Brian. Kumusta ka? Kumusta ang pakiramdam mo? Tanong ni Brian habang papalapit sa kanya. Okay naman ako, sagot ni Elena. Pero hindi ko maiwasang mabigla. Natural lang na mabigla ka, sabi ni Brian. Biglaan naman kasi talaga nangyari. Pasensya ka na rin ha. Hindi ko napansin ang paparating na motor. Wala kasing masyadong dumadaan dun eh. Kaya sobrang bilis ng mga sasakyan. Brian, hindi lang ito tungkol sa aksidente, sagot ni Elena.
Tungkol ito sa mga sinabi ng mga magulang ko. Alam ko na ngayon kung sinong tunay kong ina, kung sino ang tatay ko, at kung paano ako napunta sa buhay ni na mami at daddy. Ano? Sinabi nila agad sa'yo? Tanong ni Brian na may halong gulat. Oo, mahal. Si Yaya Pin. Ang babaeng palaging nasa tabi ko at nag-aalaga sa akin. Siya ang tunay kong ina. Habang si Mami Rosa, siyang nagtrabaho ng husto para sa kinabukasan ko. Siyang tumusto sa lahat ng pangangailangan ko para mabigyan ako ng magandang buhay. Paliwanag ni Elena. Hindi niya napigilan ang luhang pumapatak habang nagpapatuloy sa pagkukwento sa nobyo. Hindi ko akalain na wala talagang pagmamahal sa akin si Daddy. Ginamit niya lang ako para hindi mapunta sa ibang kayamanang pinaghirapan niya. Hinawakan ni Brian ang kamay ni Elena at tinitigan siya ng maigi. Ang mahalaga ngayon, alam mo na ang totoo. Wala nang dahilan para lumayo ka. Unti-unti mo ring matatanggapan lahat ng ito. Nandito lang ako para alalayan ka. Sabi ni Brian ng may pagmamahal. Napangiti si Elena sa sinabing yun ni Brian. Salamat, mahal. Sa lahat ng nangyayari, ikaw lang ang nagbibigay sa akin ng lakas ng loob. Palagi lang ako nandito para sa'yo, Elena. Sagot ni Brian habang hinahaplos ang kanyang kamay. Ilang sandali pa ay dumating sina Yaya Pen at Rosa, dala mga papeles mula sa ospital, pati na rin ang reseta ng gamot. Meron din silang dalang prutas at pagkain para kay Elena. Kasunod nun ay dumating ang mga pulis upang mag-imbestiga tungkol sa nangyari. Tumakas daw ang nakabangga sa'yo, sabi ni Rosa habang inaayos ang mga dalang papeles. Siyempre hindi naman tayo papayag na hindi siya managot. Posible pang hindi ka makalakad na maayos kung hindi ka magagamot ng tama. Tahimik na naghihintay ang dalawang pulis sa pahayag ni Elena tungkol sa aksidente. Bigla namang lumapit si Brian at nagkusang magbigay ng kanyang panig. Ako na po magsasalita. Umpisa ni Brian. Naglalakad po kami noon ni Elena. Nasa gilid po kami ng daan at siya naman po ay nasa tabi ko. Mabilis po ang takbo ng sasakyan at parang wala itong kontrol. Bigla po itong gumewang at natamaan si Elena. Napilitan siyang tumalon sa kalsada para maiwasan ng mas matindi pang tama. Pero kahit nabangga niya na si Elena, hindi po tumigil ang motor. Tuloy-tuloy lang ito sa pagtakbo. Tinignan ng mga pulis si Brian. Sigurado ka ba sa nakita mo? May natatandaan ka bang plate number o kahit anong detalye ng sasakyan? Tanong ng isa sa mga pulis. Pasensya na po. Masyado pong mabilis ang pangyayari eh. Hindi ko na po nakuha yung plate number. Pero natatandaan ko na kulay itim ang motor niya. Sagot ni Brian. Okay, noted po ang lahat ng sinabi ninyo. Sagot ng pulis habang itinatala ang mga detalye. Gagawin po namin ang lahat para mahanap ang driver. Pero pansamantala, magpahinga po muna si Ma'am Elena. Kailangan niya ng sapat na lakas para makabawi. Nagpasalamat sina Mami Rosa at Brian sa mga pulis bago sila umalis. Tumingin si Brian kay Elena na tahimik na nakikinig sa usapan. Elena, huwag kang mag-alala. Gagawin nilang lahat para mahuli ang may kasalanan. Ang mahalaga ngayon, magpahinga ka muna at unahin ang paggaling mo. Sabi ni Brian habang hinahawakan ang kamay ni Elena. Ngumiti si Elena kahit naramdam pa rin ang sakit at pagod. Salamat, mahal. Buti na lang nandyan ka palagi. Salitang nagbabantay sina Mami Rosa, Yaya Pen at Brian habang nakakonfine si Elena sa ospital. Kahit gusto na ni Elenang bumalik sa school, hindi pa rin siya makalakad na maayos. Pinagpahinga muna siya ng ina at sinabing kakausapin ng kanyang teacher para ipaalam ang nangyari. Nandyan din naman si Brian para tulungan siyang mag-self-study habang nasa ospital. Hindi rin naman nagtagal, pinayagan na siyang umuwi ng mga doktor. Ngunit mahigpit ang bilin na kailangan niyang magpahinga dahil nakabenda pa rin ang kanyang paa. At hindi siya pwedeng maglakad ng malayo. Sinabi rin ng doktor na aabuti ng 1 buwan bago siya tuluyang gumaling. Habang nasa bahay, patuloy siyang inaalagaan ng 3. Sinisiguro nilang komportable si Elena, kahit paminsan ay halatang naiinip na siya. Isang hapon,
dumating ang mga pulis sa bahay upang magbigay ng update tungkol sa aksidente. Magandang hapon po. Bati ng isa sa mga pulis nang pagbuksan nila ni Brian. May impormasyon na po kami tungkol sa nangyari. Natunto na po namin ang motor na nakabangga kay Elena sa tulong ng kuha ng CCTV sa gilid ng kalsada at ilang establishments. Natagpuan namin to sa isang garahe. Iniwan ang may-ari upang hindi mahalata. Ayon sa mga dokumento, ang motor ay nakapangalan sa isang lalaking may record na ng reckless driving. Napatingin si Brian sa mga pulis. Ibig sabihin po ba nito, may posibilidad na mahuli siya? Tanong niya. Opo, sagot ng pulis. Kasama sa aming investigasyon ang pagkuha ng mga ebidensya. At sa ngayon pinaghahanap na siya. Kapag nahuli na po siya, agad naming ipapaalam sa inyo para sa kaukulang legal na proseso. Napabuntong hininga si Rosa. Salamat po sa inyong pagsusumikap. Sana po ay makamit namin ang hustisya para sa nangyari sa anak ko. Makakaasa po kayo, sagot ng pulis bago umalis. Pagkaalis ng mga pulis, lumapit si Yaya Pen kay Elena. Anak, magpahinga ka na. Kami na ang bahala sa lahat. Ang mahalaga ngayon ay ang paggaling mo. Ngumiti si Elena, kahit ramdam niya ang lungkot at kaba. Salamat, Yaya. Salamat din sa inyong lahat. Ang hirap nito, pero alam kong hindi ako nag-iisa. Pasensya ka na, mahal, kung mula sa school didiretso ka dito para alagaan ako. Baling ni Elena sa kanyang boyfriend na tinatanggap na ng kanyang dalawang ina. Basta makita kitang maayos at nakakatulong ako sa mabilisan mong pagaling, hindi ako mapapagod. Nakangiting sabi ni Brian kahit nasa harap ng ina ni Elena. Napansin din ni Elena hindi nagtatrabaho ang kanyang ina mula nang maaksidente siya, kaya labis ang saya niya. Kinabukasan, nakatanggap si Rosa ng tawag mula sa mga pulis. Pinapunta siya, kasama sina Elena at Brian, upang magtungo sa police station para ikumpirma ang pagkakakilanlan ng lalaking nakabangga kay Elena dahil nahuli na ito. Pagdating nila sa police station, nakita nila ang lalaking nakaposas at nakaupo. Nang makita ni Yaya Pen at Mami Rosa ang lalaki ay nagulat sila. Dexter? Gulat na tanong ni Yaya Pen sabay baling ng tingin kay Rosa. Sina Brian at Elena naman ay nagulat din na makita ang lalaki. Siya po ba? Tanong ni Brian pagkatapos ay tumingin kay Rosa. Oo nga. Sagot ni Rosa at nilapitan ng lalaki. Dexter, ikaw nga. Lumapit si Rosa sa isang pulis. Mamang pulis, siya bang nakabangga kay Elena? Opo, ma'am. Sagot ng pulis. Siya nga po nakabangga sa anak nyo. Nagmamadali po siyang tumakas dahil may ibang kasalanan din po siyang ginawa. May ninakaw po siya at tinangka niyang tumakas. Anong klaseng tao ito? Ipakulong na siya. Wala nang paligoy-ligoy pa. May mga kaso pa akong isasampalaban sa kanya. Galit na sabi ni Mami Rosa. Sigurado po akong kailangan natin maghain ng mga ebidensya. Dagdag ng pulis. Madami ako ipapadala. Pakihintay na lang. Halika na, Elena. Lumabas na tayo. Hindi hinayaan ni Yaya Pen na makita ng lalaki si Elena. Hindi naman makapaniwala sina Elena at Brian sa kanilang narinig. Nagmamadali silang lumabas ng opisina ng pulis. Nang makarating sila sa labas, hindi pa rin makapaniwala si Elena. Mami, bakit? Ano bang ibig sabihin nito? Ano nangyayari? Tanong ni Elena. Medyo naguguluhan at natatakot siya. Elena, ayoko magsinungaling sa'yo. Ang Dexter na nakabangga sa'yo, siya ang tunay mong ama. Ha? Ang bilis na sagot ni Elena dahil hindi siya makapaniwala sa mga narinig. Grabe naman pala ang nangyari. Grabe na itong tadhanang to. Komento ni Brian. Tahimik si Elena at hindi makapagsalita. Hindi niya alam kung paano tatanggapin ang isa pang revelasyon. Ang lalaking nakabangga sa kanya at maaaring makasira ng kanyang magandang kinabukasan ay ang kanyang sariling ama. Ang lalaking tumakas at tinalikuran siya noong pinagbubuntis siya ng kanyang tunay na ina. Pwede ko po bang makausap siya? Tanong ni Elena. Wag na. Baka hindi niya alam na may anak siya, Elena. Hindi niya alam na buntis ako nang iwan niya ako.
Nag-aalalang pigil ni Yaya Pen sa dalaga. Hinawakan ni Rosa ang kamay ni Yaya Pen at agad itong napabuntong hininga. O sige na nga, Sabi ni Yaya Pen. pero huwag mong pipiliting tanggapin ka niya ha. Kahit anong mangyari, tanggap ka namin ha. Tangulang ang sinagot ni Elena at hindi na siya nagsalita pa. Pumasok siya sa loob ng presinto at iniwan ang mga kasama sa labas. Pagpasok ni Elena ay agad siyang nagtanong sa pulis na abala sa trabaho. Mamang pulis, pwede ko po ba siyang makausap? Tanong ni Elena habang lumapit kay Dexter na nakaupo sa upuang kaharap ng pulis. Bakit? Ano nangyayari? Tanong ng pulis. Gusto ko lang po siyang makausap. May gusto po akong sabihin sa kanya. Sagot ni Elena. Pinayagan ng pulis si Elenang makipag-usap kay Dexter. Sa isang lamesa na medyo malayo mula sa mga pwesto ng pulis, nagkaroon ng pagkakataong mag-usap ang dalawa. Tinitigan ni Dexter si Elena at mukhang hindi alam kung ano ang sasabihin. Hindi ko akalain na nagkaanak si Rosa at si Arnaldo Simula ni Dexter. Hindi nila ako anak. Diretsang sagot ni Elena. Pero kamukha mo sila. Sagot ni Dexter, naguguluhan. Siguro dahil matagal nang silang itinuring kong magulang. Pero anak ako ni Penelope. Nanlaki ang mata ni Dexter nang marinig ang sagot mula kay Elena. Hindi ko akalain na nagkaroon pa ng ibang lalaki si Pen nang umalis ako sa buhay niya. Saad ng lalaki habang nagpakawala pa ng nakakalokong ngiti. Seryoso naman ang mukha ni Elena habang nakatingin sa lalaki. Hindi mo naisip na baka anak mo ko? Saad na patanong ni Elena. Ang sinasabi mo, posibleng anak kita? Balik na tanong ni Dexter. Ngumiti si Elena at hindi binigyan ng malinaw na sagot si Dexter. Ano man ang pagkakaintindi mo, gusto ko lang malaman mong kailangan mong panagutan ng ginawa mo ngayon. Isa pa, gusto ko lang sabihin sa iyong pinapatawad na kita sa lahat ng kasalanan mo. Hindi lang sa pag-iwan mo kay Yaya Pen nung buntis siya, kundi sa pagbangga mo sa akin. Dahilan kung bakit halos 1 buwan na akong hindi nakakapasok sa school. Hindi na naghintay si Elena ng sagot mula sa lalaki. Hindi ka pa humihingi ng tawad sa mga nagawa mo at sa pag-iwan mo kay mama. Pero gusto kong malaman mo na pinapatawad na kita ng buong puso. Sana mula ngayon, harapin mo na ang mga kasalanan mo at huwag ka nang tumakas ulit. Kapag napagbayaran mo na ang lahat, magkita tayong muli. Ang mga salitang yon ang kusang lumabas sa bibig ni Elena. Ayaw niyang pahabain pa ang usapan nilang mag-ama, kaya nagpaalam na siya. Sana sapat na yon para panagutan mo ang kasalanan mo. Nag-aalala ang mukha ng 2 babae nang lumabas siya. Ngumiti lang siya sa mga ito at sumandal sa balikat ng 2 niyang ina habang nakangiti naman si Brian na pinapanood sila. Mukhang maganda ang aura mo ngayon Umamin ba siya sa kasalanan niya? Hindi napigilan ni Brian ang magtanong. Hindi, pero siniguro ko sa kanyang may naghihintay sa kanyang paglabas. Hindi ko akalain na ganito pala kasarap sa pakiramdam na wala nang sama ng loob at natutunan ko na magpatawad kahit hindi naman hinihingi sa akin. Nakangiting sabi ni Elena habang naglalakad sila papunta sa kotse. Salamat sa pagpapatawad, anak. Salamat sa pagiging maunawain mo. Sigurado akong masaya ang Daddy Arnold mo na hindi katulad ng sinabi at iniisip niya. Sabi ni Rosa kay Elena. Pakisabi po kay Daddy na gusto ko siya makausap at makabanding. Sagot naman ni Elena sa kanyang ina. Sigurado akong papayag nun si Sir. Naunahan lang siya ng mga kwentong masama tungkol sa'yo. Hindi niya alam na sobrang bait mong bata. Singit naman ni Yaya Pen sa usapan. Ganito ko dahil sa pangaral, pag-aalaga at gabay mo po, Mama Yaya. Salamat po sa inyo, Mami, Mama Pen at Brian. Salamat sa palaging pag-iintindi niyo sa akin. Masayang umuwi ang mag-iina kasama si Brian na nakaalalay lang sa kanila. Hindi nagtagal ay umuwi si Arnaldo at kinilala si Elena bilang anak dahil natauhan din ito at nakonsensya sa mga nasabi sa dalaga. Nagkapatawaran sila at nabuo ang isang masayang pamilya. Ngunit hindi na bago ang katotohanan na wala ng pagmamahal ang namamagitan sa magulang ni Elena na sina Arnold at Rosa. Ngunit sa kabila nun,
sinuportahan pa rin nilang lahat si Elena sa nais nitong tahaki na pangarap. Wakas,